of our rights to Jesus Christ being as our Lord. I-hand over natin ang lahat ng ating karapatan sa ating Panginoon. Lahat ng iyong karapatan, i-hand over mo sa ating Panginoon. That is the meaning of Lordship. Madali lang nasabihin na ang ibig sabihin ng Lordship ay ownership, o pagmamay-ari ako ng Panginoon. Yes, pero ano ang practical definition ng salitang pag-aari ng Panginoon? Na si Lord ang may-ari sa aking buhay. Ibig sabihin, siya lamang ang may karapatang magdesisyon para sa akin. Siya lamang ang merong karapatang magsabi sa akin kung papaano ko gagamitin ang buhay na to. Siya lamang ang merong karapatang mag-assign sa akin ng task kung saan ako, kung ano ang dapat maging direksyon ng aking buhay. Yun ang ibig sabihin ng Lordship, na ang gagamit sa aking buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Na walang ibang magpapatakbo ng aking buhay maliban sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng servanthood. Amen! Amen. It is about relinquishing all of our rights to Him. Lord God, I am already crucified with Christ and I no longer live. Amen! Amen. Ito yung bagay na ang hirap-hirap matutunan ng bawat mananampalataya. Why? Because when we talk about servanthood, ang lagi nasa isip natin, yung gagawin ko para sa Panginoon. There's a big difference between doing things for the Lord and being in the Lord. Is that an amen? Amen. Yung Martha, yun yung doing things for the Lord. Ang lahat ng nasa isip niya, gagawin niya yung mga mabubuting bagay para sa Panginoon. Si Mary naman, siya ay nananatili sa paanan ng Panginoon. Surrendered all of her rights. Hallelujah. Is that an amen? Amen. Now, the promise of God is this, my brothers and sisters. When we submit ourselves to God, the Bible says, then we can resist the devil and he will flee from us. James chapter 4 verse 7. Submit yourselves to God, resist the devil, he will flee from you. Why? Because in relinquishing all of our rights to the Lord now becomes the very grace in our lives. He becomes our life. He becomes our power. Hallelujah. His kingdom becomes real in our souls. Nararanasan natin ang kapangyarihan, ang presensya ng Diyos. Natatamo natin si Kristo bilang pinakatinapay ng ating kaluluwa. Nayayakap natin siya, nakakain natin siya, hindi lamang siya naiintindihan, nararanasan natin siya sa ating mga kaluluwa, and He becomes real in our hearts. Hallelujah. At kapag nagkaganon, kapatid, hallelujah, wala kang katatakutan. When Jesus becomes real in your heart, kapag naging bread of life siya ng iyong puso, nakain mo siya sa iyong kaluluwa, wala kang katatakutan. Bakit ka natatakot? Bakit kadalasan takot tayo sa pag-atake ng kaaway? Bakit kadalasan kapag dumarating ng mga pagsubok na babahag ng ating mga buntot? Bakit kadalasan kapag nandyan na ang mga mabibigat na pasanin sa buhay, bakit lantutay na ang ating mga espiritu? Wala na tayong kaganagan. O, kumusta ka na, sister? Eto, okay lang. Di ba? Bakit ganon? Bakit? Dahil, isa lang ang problema ng kapatid. Hindi dahil sa hindi mo alam ang Biblia. Hindi dahil sa hindi ka nagpe-pray. Tunayan, mas mahaba ka pang mag-pray. Pero ang tanong mo, bakit ako nanlalatak? Bakit ako nanlulupaypay? Hindi dahil sa hindi ka nagsisimba. Halos lahat na nga ng simbahan, pinuntangan eh. Pero bakit? Ganun pa rin, walang pagbabago. Pagbabago, ano ang problema? Sabihin ko anong problema. Ang problema, hindi naranasan ang buhay na presensya ni Jesus sa kanyang kaluluwa. Yun ang problema. That's the problem. Kasi ang pangako ng Panginoon ganito, I have come for you to have life and for you to have it more abundantly. Buhay! Yung buhay ang pinagtutuunan ni Christ because He is life.
Yung buhay ang pinaka-focus. Kapag walang buhay, everything is religion. Kapag walang buhay, everything is legalistic. Kapag walang buhay, everything is just a formula. Lahat paglilingkod lang, do this, do that. Nandun sa mga formula, step 1, step 2, step 3. Dapat may mga ganito, dapat may mga ganon. Nandun na punta ang atensyon. Wala sa buhay, kaya walang kapangyarihan. Naalala niyo yung ipa? Ang sabi ng Panginoon, yung ipa, tinatapon at being blown by the wind. Dahil ito ay walang butil sa loob. Alam niyo ba yung ipa? Yung pinaka... yung pinakabalat lang. Walang butil sa loob. Ganon, kapatid. Ganon. Yan ang problema ng personal na buhay. Kung bakit tayo ay madaling mahulog sa tukso. Hindi dahil sa kulang ka sa self-control. Hindi yun ang problema. Dahil hindi naman talaga self-control ang panlaban. Yung self-control natin, madaling bumagsak yan. Drug addict, nilabas sa rehabilitation center. Dating ng ilang panahon lang, balik agad. Di ba? The greatest, ano nga ba yun? The greatest loser ba yun? Yung napakababa niya. Biggest loser. Biggest loser. Biggest loser. Tapos, dinayet siya. Exercise diet. Biglang pumayat. Tapos, binalik sa mundo. Biglang naman tumapa. Alam, bakit kasi hindi yung self-control ng tao ang sagot? Hindi yun. Amen? Hindi yun ang sagot. Mag-asawa. O, magsasama tayo hanggang kamatayan. O, yan. Sige. Tapos isang araw, makita lang yung pagmumukha ng bawat isa. Bibwisit na sila. Lumayo ka nga sa akin. Di ba? Dati talagang, hindi sila, mapakali kapag hindi sila nagkikita talaga. Miss na kita. Dati nagde-date sila, nanonood ng sine, nagde-date na ganyan. Pag uwi ng bahay, magtatawagan pa. Halos pwede na magprito ng itlog doon sa telepono. Dalang init-init na. Kinabukasan may pasok pa, alas 3 sa madaling araw, gising pa. Ganitong ginawa nila, Samantalang napanood naman nila. Nung kinasal na, konting diferensya lang, hindi sila magkasundo. Hanggang sa lumaki ng lumaki yung problema. Pinag-awayan nila, telepono lang pinag-awayan. Ang usapan na kinabukasan, hiwalay na tayo. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ang problema, cellphone lang. Tapos kinabukasan, hiwalay na. Maghahanap na raw siya ng ibang apartment. Totoo yan. Huwag niyo sa akin itanong kung sino yun. Dahil hindi ko sasabihin. Pero pag pinilit niyo ako, hindi ko pa rin sasabihin. Hindi kapatid. Totoo yan. Minsan nakakatuwa o nakakatawa, pero ganun kumikilos ang kaaway. Ano ang problema? Kahapon lamang ang sweet-sweet. Bili tayo ng cake. Sige, bili tayo ng cake. Sweet yun. Tapos kainin natin na. Bumili ng cake. Tapos the next day, nag-away. Paano? Anong problema doon? Tapos nagsisimba, nagbabasa ng Biblia. Nananalangin. Anong problema? Ang problema, kapatid, ganito. Hindi naging buhay si Jesus sa kanilang kaluluwa. Amen. How do you think that? Hindi naging buhay si Jesus sa kanilang kaluluwa. Hindi nayakap si Jesus bilang buhay na realidad sa kanilang kaluluwa. Asaan ang problema noon? Nasaan? Hanggat hindi mo na i-relinquish ang lahat ng karapatan mo kay Jesus, hindi mo siya mararanasan sa iyong kaluluwa. Hanggat mayroong idol sa buhay mo, hanggat mayroong bagay na humahadlang sa pagdaloy ng buhay, hindi mo siya mararanasan ng lubos. Wala kay Jesus ang problema. Ang problema, yung ay nasa ating pananatili sa Kanya.
Yung pananatili na ginagawa mo, hindi yan yung pananatili sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kung kaya naman tayo nanlulupaypay. Dahil ang sanga, kapag hindi na natili dun sa puno, anong mangyayari? Malalanta, matutuyo, malalaglag, masusunog. Amen? Amen. Ang sabi ni Apostle Paul, finally, be strong in the Lord. Sabihin natin lahat, in In the Lord. Ang tanong, mga kapatid, naka-in ka ba kay Lord? In and out. Oh, hindi! Pastor, si Lord nasa akin. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Dahil ang Holy Spirit naman talaga nasa atin eh. Ang tanong, ikaw ba ay na kay Lord? Yun ang tanong. Hindi, si Lord nasa akin. Oo nga, si Lord naman nasa atin. Pero ang tanong ko, ikaw ba nasa Lord? Magkaiba yun eh. The Lord is in us. Tapos, we are in the Lord. Maaaring si Lord nasa atin, pero nakikiisa ka ba sa Kanya? Example. Tayong mga anak nakatira sa poder ng ating mga magulang. Tama? Ayan. Pero, tayo ba ay nakikiisa sa ating mga magulang? Yun ang tanong. Ay hindi, Pastor, kasama ko naman yung magulang ko. Oo nga, pero kasama ka ba ng magulang mo? Hindi, Pastor, kami mag-asawa. Yung asawa ko, kasama ko. Ay, yung tanong, ikaw, kasama ba ang asawa mo? Ay, magkatabi naman kami matulog. Ay, magkaharap pa kayo. So, magkasabay kami kumakain. Nag-uusap ba kayo? Yun ang tanong. Si Lord na nasa akin. Ay, ikaw ba'y na kay Lord? Yun ang tanong. Amen? Amen. Yan. Hanggat hindi natin naisuko yung ating self-will, yung ating sariling mga plano. Magugunda naman, Pastor eh. Yung mga plano ko, hindi naman yung pinag-usapan. Finally nga eh. Kaya nga sinabi ni Paul, finally, tandaan nyo to, be strong in the Lord. Ibig sabihin, lahat yan, isuko mo sa Kanya. Lahat ng ano, Pastor, lahat ng natutunan mo sa mundong ito. Lahat ng mga karapatan mo na alam mong meron ka sa sarili mo. Lahat ng mga gusto mo, lahat ng mga plano mo, lahat ng mga binabalak mo in the future. Like for example, in 2015, ganitong gagawin ko. 2016, ganito na ako. 2017, wow! Di ba? Lahat yan isuko mo. Saan magsisimula? Ngayon. Ngayon, dito, ngayon. Now, yan ang napakahirap gawin ng mga mananampalataya. Kung kaya naman, marami ang pinaglalaruan ng kaaway. Mga kapatid. And so, how will the Lord do this? Kasi, alam nyo kapatid, ang reality ganito. Kung pababayaan lang tayo ni Lord, ang gagawa ng paraan para manatili tayo sa Kanya, papalpak tayo. Mabuti na lang, si Lord pa rin ang gumagawa ng paraan para makapanatili tayo sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. Amen. Kasi everything is by grace. Amen. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Ganito lang kasimple ang kapatid. Hindi mo magawang manatili sa Kanya, ano? Kaya ngayon, didisiplinahin ka ni Lord. Magpapadala si Lord ng mga pagsubok sa buhay para yung mga pagsubok na yon ang magiging dahilan upang ikaw ay subuko na sa Panginoon. Dahil kung tunay na anak ka ng Diyos, susuko ka sa Kanya. Amen? Amen. Anong gusto mo? The long way? Mas gusto kasi natin yung yung school bukol. Shortcut. Di ba? Gusto natin mabukunan muna tayo bago tayo matuto. Ganyan talaga eh. Lord, may mga dextrose ka na, pilay-pilay, tapos may supply ka na. Dugo, Lord, suko na ako. Ay, salamat, sumuko ka rin. At least sumuko. Amen. Eh si Lord naman ang healer eh. At tingin niyo yung prodigal son? Di na nung balik. Samantaling yung tatay niya, nakadamit pantulog, ang layo ng tingin. Malayo pa lang.
Inakap na yung anak, samantaling anak galing sa baboyan. Kumakain pa ng pagkain ng baboy. Pero niyakap na yung anak niya. At binihisan ng bago. Ganun lang naman yan. Amen. Amen. Be strong in the Lord. Kapag ka naging malakas tayo sa Panginoon, nandun na rin yung in the power of His might. Sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Kataglayin natin. I-relinquish mo lang lahat ng karapatan mo sa Kanya. That's it. Amen? Amen. That is our introduction. Sa susunod na tayo magkikita, i-discuss po natin yung belt of truth. Okay? Ang bigkis ng katotohanan. The belt of truth. Yan. Naku, napakaganda niya. No? Ang bigkis ng katotohanan. The belt of truth. Pero ngayon, sa hapong ito, ay dadako tayo sa ating Panginoon at we are going to surrender our minds, our hearts, our rights to the Lord. Amen. Amen. Ay po natin tumayo.